Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening sa lahat ng ating CASA families na nandito ngayong gabing ito. It's a Friday evening. Thank you so much for joining us. At syempre, I'm very excited tonight kasi ito na yung ating last part ng ating three-part series about preparing for school. Ayan. So, yung mga nag-DJ Fuse families na nagsimula na at saka yung mga pasimula pa lang na online Fuse at high Fuse, for sure, busog na busog po kayong lahat. Ano? Ang daming yung takeaways for the last 2 days. Ayan. So I just want to greet everyone. Good evening. Ayan, nandito na ba ang barkada? Kompleto na po ba tayo? Good evening po. Ang unang-unang nag-post kanina, syempre, si Sir Francis. Ayan, Maramag del Rosario. Good evening po, sir. Ayan. Habang iniintay po natin right now, yung mga tao pa pong pumapasok, ayan. I'm sure ang dami-dami po ninyo mga takeaways. Ayan po, ano. Let me just, may problema lang po ang aking headset. Sorry po. Can you guys hear me clearly? Ayan, okay po ba? Ayan, all right. Okay, good evening, Mami Coco, all the way from Rizal. Ayan. So for the first day po, we talk about looking at the big picture. Grabe yung binigay sa ating Coach I and Coach B. Meron na tayong roadmap, no? Hindi na tayo titingin sa mga maliliit na bagay kung nakovera na ba ang mga libro at mga notebook ng plastic cover. Ayan. Or kompleto na ba ang medyas, ang panyo, ayos na ba ang ating homeschool area, 'di ba? But I think the looking at the bigger picture is really understanding what education is all about, 'di ba? Yun ang takeaway ko po talaga, no, that education is about enlightenment, no, about enlightening the understanding, correcting the temper. May notes po ba kayo diyan? Form the manners and habits of youth, at syempre, no, you have to fit them for usefulness in their future stations in life. Ayan, grabe. And syempre kagabi, napakaganda ng session natin kagabi para sa mga tatay. So sa mga itay, ang role ninyo is to lead, protect, and provide. Ayan, di ba? Ang ganda, binigyan kayo ni Coach also ng kanilang secret sauce para sa isang napaka-successful na home education. So, tawagin ko na po ang ating special guest. Syempre, last day natin today. I'm very excited po. Marami po tayong matututunan. Ilabas niyo na ang notebook at ang mga ballpen ninyong lahat. Ayan. They've been with CASA for 3 to 4 years already. They are certified coaches, no? Hindi po kayo mapapahiya. Hindi lang sila trained here locally but abroad also in Singapore, in the US, in the UK. They're certified coaches, mind mapping instructor, EQ, they're corporate trainers, at syempre, no, Gallup and Strengths Finder. Talagang grabe, diba? Talagang hindi basta-basta ang ating kasama sa ating home education journey. So please welcome Coach Ivy and Bernard Marquez. Hello! Good evening, everybody! Good Friday evening po. na. Dapat nasa side A tayo ngayon, Coach, eh. dapat na nunood tayo right now. Tama ba ako, Coach Bernard, Coach Ivy? Mas masaya to. Side casa tayo. Side casa. Mas masaya to. 3 araw na tayong nandito magkakasama. Lahat tayo sama-samang magpe-prepare for school. Grabe. Natutuwa ako dun sa mga naghihintay. Ang daming nasa ngayon, nakikinig. Paano nga ba tayo mag-uumpisa? Coach B, bakit parang mute na mute ka dyan? Napagod si Coach kagabi. Kasi wala akong microphone. Dahil yan ang microphone nasa kanya. So kung sino may hawak ng mic, siya ang magsasalita. Magkatabi kami ni Miss Ivy ngayon. Hey. Good evening. Sweet. Di kayo magkaiwalay ngayon, Coach. Para isa na lang ang nakabukas na aircon. Ayan. Batiin muna natin, Coach. Marami pang pumapasok, no? While we're waiting for the other parents. Yung isa dito, nagda-drive pa. Mami Kel. Ingat! Oy, ingat.
Si Pastor Ren Sabado, nandyan din pala. Hi, Pastor Ren, makinig ka. Ayan. Sino pa mga nandito? Si Mami Jovi Torion. Ayan. Si Mami Jovi, layo niya, bumibisita yan sa school, coach. Ang layo ng Wow. biyahe. Ayan. Wow, talaga naman. Syempre, mga taga Batangas, ano ga? Ano ga? Ano ga? Kamusta ga tayo sa Rosario? Eleanor Africa. Kamusta ga Marge Ayan. Mandila? Baraka daw, coach. May taga Cavite pa ga. Ano ga ang punto ng Cavite? Ano bang Third punto? night na. Hindi ko alam eh. Basta alam ko, pag taga Cavite ka, matapang, di ba? May taga Bulacan din tayo dyan, ha? Third night na daw ni Miss Richelle. Grabe, dinig pa natin ang mga magko-conference para tayo nagko-conference naman. 3 araw na tayo. Ayos ba? May natutunan po ba tayo? Ayan. Meron tayo, of course, ito talaga, laging present to coach from Thailand, di ba? Palaging nandyan ito si Mami. Ayan, sawadee ka daw. Ayan, good evening. Ryan Salido, hi. Paborito namin yung mga sweet tamarind na yan. Dekenemen. Dekenemen. At saka syempre may from Cebu. Coach from Cebu. Cebu Lechon, coach. Meron din, ingat tayo dyan. Pero meron tayong taga Santa Cruz, Laguna. Si Pastor nandyan. Andyan si Pastor. Hi, magandang gabi. Ayan, sila Daddy Tons ata to, no? Tama ba, coach? Oo, Daddy Tons dyan. Albert Maris. Sumagot si Thailand. Sure daw, yung sweet tamarind. Hindi naman. Wag naman ganun. Baka naman maging totoo yan. Wag naman. Eleanor Africa, magandang gabi sa iyo. Ann de la Cruz Mendoza, Anubi. Naku, okay lang maging newbie. Basta open sa learning. Taga Paranaque ka pa. Panalo yan. Naku, exciting mga taga Paranaque. Ha? Pag ginawa natin Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, kailangan maganda yung hubs natin dyan. Ha? Dapat ang laki ng inyong buwan ng wika. Ayan. Exciting, no? Nagpe-prepare na po mga hubs natin, coach. Ayan, ready na. Actually, mauuna ang mga taga-north. Sila pa talaga ang nauna. Ang ating SM Fairview na area dyan, no? So, dapat nasa mga GC po kayo ng inyong family hubs para updated po kayo sa mga events. Ito na ang pinakamalayo, coach, yung Mami Ninya. From Shanghai, China. Ni hao ma, ni hao. Ang layo ni Mami Ninya. Pero grabe ko, Mami Ninya since day 1. 2 to 3 years. Saan sa China siya? Mami Ninya, chat mo nga, saan ka sa China? Shanghai daw po. Naku, Shanghai the best. Ang lumpia dyan. Enjoyin mo yan. Shanghai, pakaganda dyan sa Shanghai na yan. Love Shanghai. I love that city. Ayan. So habang hinihintay natin yung iba, no, kahapon we asked them about their takeaways. Anong first day, Coach Ivy, Coach B. Ngayon naman, ano naman takeaways nyo kagabi? Ako first time kong ma-speechless kagabi. Parang hindi ako makapagsalita pagkatapos ni Coach B. Parang gusto ko lang namnamin yung mga sinabi ni Coach B kagabi. Ayan. While we're waiting, sige nga, i-chat nyo nga mga tatay. Oo. Pakichat naman, siguro mga phrases lang, ano yung keywords na nag-stick. Yeah. You don't have to look at your notes. Kung ano yung nag-stick yan. Yan ang magandang gawin natin. Tapos Ivy will also go into the review naman eh. So later on. Basta kung ano yung nag-stick. And then si Miss Ivy will go right into sharing her slide para we can move further along. Kasi itong pinaka-gabing ito yung pinaka-masaya dahil ito na yung gustong masagot yung mga tanong nyo, mga how. So, marami ngayong how at sulat kuha na kayo ng mga ballpen, papel, mga ideas para mag-join in tayo sa ating conversation tonight. So, si Miss Ivy? Miss Ivy, basahin ko lang quickly, Coach. Parehas kami ni Mami Richelle na natutunan kagabi. Salapi.
Sabi ko, Coach, marami kami, oh. Tingnan mo, Coach, meron ng BBB din, oh. May gagamit na nung 4Bs mo. O, diba? O, si Mami Joyce may tawa pa 4S. 4S ba yun, Coach B? O 5? 4. Ayun, tama. Mali ako 4S. O, ganda. Go ahead, Coach Ivy. Kung nababasa mo, ang dami na nilang comments dyan. Oo nga eh. Parang gusto ko na lang magbasa ng comments. Oo. Ako din eh. Ang gaganda ng mga comments. O, si Mami Ode, mga tatay, mahalin nyo lang. Oo. Ang nakakatuwa, sige, dadaanan ko na kayo sa review kasi teacher nga ako eh. We've been together for the past 2 days and ito yung mga pinag-uusapan natin. Sabi nga natin, the first day, tama yung sinabi mo, Wea, na we talked Ito. about bakit nga ba natin pinapadala ang ating mga anak sa eskwelahan? What do we hope for them to learn and why are we doing this for 16 years? At kinwento ko sa inyo kung saan ko nahanap yung definition ng education of all places. Tama pala talaga, maghahanap ka sa dictionary, hindi kay ChatGPT sa dictionary. Hindi, nung panahon na wala pang ChatGPT, syempre. Wala. So, hinanap namin sa dictionary si 1828, ganong katagal yun, napaka precious nitong historical dictionary because si Noah Webster pa ang nakapag-define ng totoong meaning ng education. And actually, I've been researching all around. Ano nga ba yung education? Ang dami kong nakikitang mga readers about it, but no one dared to actually explain until I saw this, and it now became a guide for us, a roadmap as we call it, na ito palang education, hindi kagaya ng pagkakaalam natin. Ang alam natin sa education, it's all about the diploma, it's all about the grades, it's all about the academic achievement. At itong definition na to, nagbukas sa mata natin na hindi lang pala siya tungkol sa academics. In fact, wala nga ako nakita ditong math, science, English. Pero ang term niya is to enlighten the understanding. There are 4 major phrases, but of all the 4, only one talks about academics. The rest correct the temper, form the manners and habits, and fit them for usefulness. We're all about the whole person, the character, the social skills of the person, and more so, yung huling-huli, preparing them for their future station in life. So, hindi mo pala piniprepara ang isang bata for just a school year. Hindi mo siya piniprepare lang para sa isang grade level. Ay piniprepare mo pala siya for life. So, ang keyword natin last first day, sana kung hindi nyo napanood, balikan nyo. The keyword is prepare. We're preparing our children for their future station in life. Lalo na ngayon, di ba? Nakita nyo naman may AI na. Nakita nyo naman nag-iiba na ang world of work. Yung dating trabaho na alam natin, wala na ngayon. Napalitan na ngayon ng AI. So, we actually don't know the future jobs that will be available to our children. Alam mo, dati wala namang job na content creator, influencer, YouTube, TikTok, content provider, di ba? Hindi yung trabaho dati. Kaya ang maraming nanay, pag sinabi nung anak, anak, anong trabaho mo? Ay, sa TikTok po. Ha? Trabaho ba yun? Meron akong alam na isang pamilya, nag-propose siya dun sa kanyang gustong mapangasawa. Tinanong ng tatay, ano ba ang trabaho mo, anak? At gusto mo na magpakasal? Ano po ako, YouTube content provider. YouTube? Meron man trabaho sa YouTube? Parang ayaw siya ipakasal tuloy sa anak niya dahil hindi niya alam na may ganun ng trabaho. So, in other words, the future, we don't know what kind of jobs there will be at hindi mo alam ngayon kung saan mo piniprepare yung anak mo. But one thing remains,
they will be part of the society. One thing remains, they will be part of a family, they will be part of a community, they can be leaders of society. Doon natin sila piniprepara. So malaki pala to, kaya ginawa natin a big picture of what we're doing. Hindi lang pala natin sila pinapadala sa eskwelahan. Oh my, pag pinadala mo lang tapos hoping na bumalik sa'yo, imagine mo, pinapadala mo for 16 years yung bata. Tapos ini-expect mo yung eskwelahan ang magtuturo ng lahat ng to, manners, habits, correct the temper. Tapos pagbalik sa'yo after 16 years, pagkatapos mong bayaran yung eskwelahan, ang itinuro lang pala ay math and science. 'Di ba? Parang kakamot ka ngayon at tayo yun actually, Weya eh. It's our generation and the past generations. Kaya ngayon, napansin nyo ang buong mundo, yun ang problema. Meron tayong problema sa depression, may problema tayo sa confidence, may problema tayo, ang dami nating, may problema tayo sa resilience, wala tayong good habits, ang dami nating problema because ang sinasagot pala ng education, hindi lang academics. So, hindi ko sinasabing tanggalin natin ang academics, na tayo ay isang eskwelahan. Yan ang ini-establish natin. We are a school, but so is the family. The family is the basic unit. At ito nga na kita natin, it's not just about the cognitive, but the whole child. Yes. Meron siyang spiritual, physical, emotional, and social facet ng kanyang buhay. At yun ang dapat natin ngayon, whether you're bringing them to DigiFuse, HiFuse, online fuse, hindi ko na alam tawag dun sa online natin. Tama, 3 lang, Coach. Kahit saan mo siya dalhin, hindi nag-iiba ang bata. At kahit na anong generation kahit noon pa hanggang ngayon, ito hindi magbabago. At ang tanong, paano natin tinitrain? So that's a review of day 1. Day 2, ang ganda ng sinabi ni Coach B, although he talked about the role of daddies, he actually talked also about the role of both parents. No, it has to be there has to be an alignment and agreement. No, dahil tayo ang nagtuturo sa kanila ng kung saan sila dapat dalhin. And our example is actually what they are following. They're actually looking at us. Tinitignan nila tayo kung anong importante sa atin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung sa inyo importante ang high grades, importante maging honor, importante ang scholarship, importante ang nun, doon nila ibabase yung tingin nila sa education at buhay. It's all about achievement pala. Kaya ang dami ngayon nagkakaroon ng depression kasi paano kung hindi ako top 1? Paano kung hindi ko ma-fulfill yung expectation ng parents ko, no? So doon nagkakaroon sila ng comparison with their self, with others, 'di ba? Kaya parang feeling nila tinimbang ka ngunit kulang. Wow. And parang yung Coach, pelikula. Panahon namin yon. Panahon namin yon. Alam ko hindi pa kayo buhay nung pinapalabas yon. Pero ganun yon. So what we're saying is we have to look at what's important with us parents. Parang nagkaroon tayo ng reflection time during our session 1. Ano nga ba importante? Tinutulak ko ba yung anak ko dahil lang gusto ko top 1 siya, gusto ko the best siya, gusto ko marami siyang medal, gusto ko scholar siya. Para sa iyo ba 'yun o para sa anak mo, 'di ba? So ang tanong dito, what are you teaching? Lalo na ito kagaya sa mga home educators. Nag-grade tayo sa mga anak natin, binibigyan natin sila ng grade at tayo ang nagfa-facilitate ng pinag-aaralan nila. Pag sa'yo, nag-submit ka kunyari ng grades ng anak mo at you just let them pass through the whole year without the exercises and the practices, makita nila
hindi naman pala importante. Pwede naman palang pabanjing-banjing lang ako at igagraduate ako ng nanay ko. 'Di ba? So yung practices natin, tinitignan tayo ng mga anak natin. Ito ba importante? Tapos, pero meron ako may mention, ano, pag nakita ng mga anak natin na grabing nanay ko, kahit wala kaming printer, isinusulat sa kamay niya ang worksheet ko. Wow. Handwritten. Para lang ako merong mapag-aralan, isusulat niya ng sulat kamay. What are we telling our children? Anong sinasabi mo dun sa iyong anak, 'di ba? Doon ako naiyak, Weya. Kwento mo nga 'yon ng konti. Yes. Actually, I'm not sure if she's here. She posted it in Facebook. Si Mami Kathleen Jose. Wave ka naman, bigyan mo kami ng heart dyan sa comment section, Mami Kathleen. Ayan. Nagulat Grabe, ako kanina, ako doon. Coach. When I saw the post, sinulat niya sa bond paper ang week 1 worksheets ng kanyang anak. Patapos na po siya sa week 2. Diba? Tapos wala kang maririnig sa kanya. Alam mo yun, parang happy si Mami. Eto ginagawa niya. Samantalang tayo, parang ako na-guilty ko siya. Parang ang dami kong reklamo. Parang, ay, bakit ganito? Hindi pa tayo kompleto ganito. Pero si Mami talagang ginawa niya ng paraan. Diba, Coach? Walang At yan, reklamo. at yan yung sinasabi ko, na yung nakikita sa atin ng ating mga anak na igagapang mo dahil alam mo importante ito, nakikita nila yon. Mas marami silang natututunan sa ginawa mo kaysa dun sa worksheet. Pero the effort, yung sacrifice, yung ginawan mo ng paraan, hinanap mo ng activity, hinanap mo ng makakasama, hinanap mo ng mga gamit para makapag-experiment siya. It speaks a lot to our children more than the lessons, the academic lessons that we're teaching. Grabe yun, grabe yun. At salamat po sa mabuting loob na sumagot ng printer niya. Secret daw, Mami Kat eh. Nandyan si Mami Kat, nakikinig ngayon. Ibubulong ko na lang sa'yo pag nagkita tayo kung sino nagpadala ng printer sa'yo. Eto may add ko lang, paano ko ba i-add tong PowerPoint? Ayan, Coach. Sabi nga dito, if you will set the example, you will not need many rules, no? Kung tayo ay pakikita lang natin sa ating mga anak yung tama na pamumuhay, wala na, panalo na, nanalo na. Kasi mas maganda nga yung live nilang nakita. Ano ba dapat ang character? Ano ba dapat ang paninindigan? Ano ba dapat ang, kagaya niyan, the resilience of the parent. Kagaya niyan, the effort of the parent. Mas marami kang tinuturo doon. So, grabe, hats off parents for this. So ngayon, let's go now to our topic for the third day. At babalikan ko tong picture na to kasi gusto kong laging bigyan ng big picture and the micro picture now, no? Ang tanong ngayon, paano natin tututuro? Kung ito pala yung ano, ngayon, ang dami ko ng taon na nire-research, sana merong isang curriculum nito, pero baka kayo may alam kayo pero wala pa akong nakita. Sa totoo lang. And that's the reason why we have been researching this, teaching this. That's why we created the Character Kids Leader Prep programs. Kasi sabi ko, sayang, kasi sana maging holistic yung approach natin sa education. So we're trying. Hindi ko sinasabing nandoon ang curriculum, pero we're trying. Sa Marquez Academy, ito yung big picture na lagi kong hinaharap sa isang poster sa amin para naaalala ko bakit nga ba kami nagpapakahirap dito. Bakit hindi ko na lang padala yung mga anak ko sa school? Bakit hindi na lang, yung buhay natin mas madali? Bakit pinahirapan ko pa sarili ko? Ako gumagawa ng curriculum, ako
pa-planning, etc. Kasi eto. At sabi nga natin, pag gusto mo, gagawa ka ng paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. So itong home education is not for the faint-hearted actually. It's Yes. for those who actually have seen the vision, have seen the mission, and more so have seen the outcome. Amen. So, parang faith yan, ano? Wala pa sa harapan mo, pero you're actually seeing it from afar and seeing what the outcome may be. 'Di ba? At nakakatuwa naman kasi dahil nga nag-graduate na namin yung mga anak namin, we can tell you from maybe we're about 10 to 15 or 20. Ako 20 years older in terms of having gone through this. We can tell you from hindsight what works and what matters. Hindi ko sinasabing kami yung example, kami yung expert. Ang kukwento ko lang sa inyo is what worked and what mattered, no? Kasi marami sa ginagawa natin minsan may not matter. Sabi mo nga yung cover ng libro, pagsulsi ng notebook, maybe it may not matter to the education of your children now. It will not make them any better. So, ang focus natin is what will matter at what will work. So, para maikwento namin yon, lagi kami pumupunta sa big picture. Ano nga ba yung ginagawa natin? So, let's try to answer this. How do you break this down to daily skills and habits for the children to learn? Kasi ang ganda ng hindi mo pwede kasi ikwento to sa mga anak mo, anak, ito ang gusto ko. Pero titignan ka lang nila kasi parang, okay, you're speaking in Greek, mommy. We don't understand these words. And these are abstract words that we don't understand. So as a parent and as a home educator, we're gonna break it down to them. No? Hindi, parang sabi ni Coach B, yung host maliit lang ang understanding nila. So we have to break it down into manageable parts, no? At we have to break it down in a way also that is efficient and matatandaan nila. Kasi kung meron tayong ginagawa na hindi rin naman nila maiintindihan, matatandaan, why go through it pa? So nakakatawa, of all places where we were trying to ask this question, again, it led us to the answer of this question in the Bible. Ang sabi niya, kasi ang gusto mo sa pag-aaral ng mga anak mo, maging memorable, at sabi doon, di ba, to enlighten the understanding. Maging memorable, maintindihan niya, ma-enlighten siya, at after that, i-apply niya. Hindi yung nakalimutan na yung, alam niyo yung panahon namin, ganun eh. We will memorize in time for the exam, tapos pag exam na, itatapon mo yung information. Ayaw mo you don't want anything to do with it. Alam niyo yung nag-exam ka, tapos or nag-aral ka, tapos mag-aaral ka sa madaling araw, tapos ayaw mong may makausap kasi pag may nakausap ka, makakalimutan mo yung minemorize mo. So, gusto mo, nandiyan pa yon, tapos pag exam, itatapon mo na. Pati notebook, gusto mo itapon. Anything that will remind you of that grade level, tinatapon mo. Why? Because for you, it was just rote learning. Ang gusto mo, yung matututunan. Imagine mo, 16 years, tapos sasabihin natin, alam mo, sa totoo lang, hindi ko maalala. Sa totoo lang, hindi ko naalala yung tinuro sa akin. Ang naalala ko yung classmate kong makulit. Ang naalala ko yung kakulitan namin magkakabarkada. Naalala ko yung saan kami pumunta. Pero yung lesson, how many of you can actually say, naalala ko? So, what we want is lessons that will be memorable. So, nakita ko, the scripture itself gave us a hint and a clue of how to answer this, no, of all places. Dito pa namin nakita. And
ang ganda nitong scripture kasi there is something about, sabi niya, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. I know, dun sa mga galing sa kids church, galing sa church, alam ko, memorize na natin to, no? But I just wanna show it to you and maybe try to see it from a different perspective, in an educator's point of view this time, no? That from this verse, sabi niya, and when he is old, he will not depart from it. There is something about the permanency of this scripture that if you do this, the things that you will be teaching will be permanent. Tama ba? Ganun ang context nito. So I said, wow, I might as well learn this verse and see the gold, mine the gold that is in this verse itself. And sabi niya nga, train up a child. And here is the basic mistake that we have as parents, no? Or even as a teacher. Minsan, we fall into the error that educating means telling. Yung parang pag parent ka, di ba? Sinabi ko na sa'yo, so dapat natandaan mo. Tinuro ko na sa'yo dati, di ba? O ngayon, hindi mo pa maalala. So, naiinis ka ngayon dahil ano ba to? Paulit-ulit ba tayo, di ba? And I realize when you look at children, they actually, kahit naman tayo, kahit kayo ngayon, tanungin ko sa inyo, na ano ang masasabi nyo sa isang oras na pinag-aralan natin yung session 1, di ba? Kukunti lang ang naalala mo. Because telling doesn't mean that we understand everything. It doesn't mean also that, and because we don't understand, we don't apply. Kaya madalas yung mga ano natin, mga nabasa lang pero hindi na-apply kasi yung enlightened understanding, which is the goal, hindi nangyari. At more so, hindi na-apply dahil walang training na nangyari. So sabi niya dito, train up a child. And I guess he's talking about our children while they are malleable, while they are still, observable, absorbent, while they are actually listening to you. Alam nyo naman na pagdating na ng teenager, mas nakikinig na sa mga kaibigan. Pagdating na ng malaki na sila, diba, may sinasabi silang, it's hard to teach old dogs new tricks. So sabi sa Bible, umpisahan mo ng bata. Huwag mong hintayin na lumaki na sila at meron na silang sungay. Parang context ko yon, no? But train them up while they are here. Kaya ang tawag nila formative years. While you can still form at mahubog ang ating mga ang attitude ng ating mga anak. So, sabi niya, tell and not train. And this training, hindi natin maintindihan until we see the context of sports training. Dito ako nagkaroon ng nagkaroon ako ng enlightenment of an understanding. So nakita niyo itong badminton, ito lang ang sport namin ni Coach B na nakasama pa namin ng mga anak namin kaya gusto ko yung sport na to. At wag niyo akong tanungin ngayon kasi matagal na kaming hindi badminton. Pero nung kabataan pa, at lalo na nung nag-homeschool, ito yung sports namin mag-anak. At natatawa ako kasi noon, excited na ako mag-badminton. Bumili kami ng raketa, bumili pa kami ng mga rubber shoes at shorts, etc. No? Tapos, merong trainer. Sabi ko, okay, sige, per hour to may bayad yung trainer. So sabi ko, halika na, maglaro na tayo, turuan mo na kami. Aba, nagulat ako, nung first day, sabi ko, okay lang, meron siyang pinapagawa sa amin. Pinapapulot-pulot niya yung parang ganito. Okay, hindi pa tayo maglalaro. Pupulutin niyo muna ang mga bola, tapos ihahagis niyo. Okay, saya, di ba? Okay, gusto ko yan. Okay, ganyan. Naubos ang 1 oras, yan lang ginagawa namin. Okay, so okay lang. Baka the next day, iba naman. Hindi, next day, pareho pa rin. Ito at ito pa rin ang ginagawa. Aba, mga third day, pare-pareho pa rin ang ginagawa. Sabi ko, teka lang sayang yung binabayad natin kailangan kami maglalaro. Natatawa na lang yung trainer kasi sabi niya, ma'am, training po ang binayaran nyo. Hindi po nyo ako binayaran para sa
maging ano lang, no, yung para mag-game lang kayo. So, binabayaran niyo po yung time natin para matrain kayo, para gumaling kayo. Sabi niya, ito po kasing ginagawa ko. Tinuturuan ko kayo ng footwork, kaya marami tayong drills and exercises. Kasi for many reasons, no? Tinuturuan ko pa kayo paano tumakbo, paano mag-maintain ng balance, paano maging safe sa court, paano hindi kayo ano yon, titilapon or bumagsak. Tinuturuan ko po kayo paano nyo may cover yung court ng marami. So, marami po tayong drills and exercises. In other words, the coach was telling me, I broke down the skills of badminton for you to actually learn so that later on you can play safely, you can play efficiently, you can play with ease. Magaling ka at hindi ka pulot ng bola. Respectful lang siya, hindi yun ang pagkakasabi niya, pero ganon ang kanyang reasoning. And it's so nice kasi parang hindi ko nakita yung big picture. Ang gusto ko lang maglaro. Pero siya pala, dahil mas may big picture thinking siya, iniisip niya yung kapakanan ko na mag-enjoy ako at more than mag-enjoy, maging safe ako, tinuro niya yung drills. At yun natutunan namin. So parang yung kay Miyagi, you remember that movie, di ba? Bernard and Weah. Na Karate Kid, yes. Na si Miyagi, wax on, wax off, lagi sinasabi niya. At sabi ni Karate Kid, gusto ko na mag-karate. Gusto ko na matutunan. Ano ba itong pinapagawa mo sa akin? So those are drills. And drills are given to us because it was meant to actually make us master the whole thing. Not just a certain skill, but those little skills added together can actually create now somebody who would be more efficient, more of an expert, more of the mastery. At ang sinasabi nga niya dyan, you now have the muscle memory na kahit na makipaglaro ang mga tao sa'yo, hindi ka na nakatingin sa paa mo kasi second nature na ito. Bernard, gusto mo may shared tungkol dito? Yes. Ganda naman. Si Miyagi. Oo, wax on, wax off. Talagang yun ang kailangan gawin. Di ba, Miss Wea? Yan ang Yes. makapanahon natin, mga ganun-ganun, ano? Mga kasama Sino yan. na po ba yung bagong Karate Kid ngayon, Coach? Anak ni Iba Will na Smith? yun. Iba na yun, Oo. no? Oo, si Will Smith na ngayon. Pero, ang nagustuhan ko sa sinishare ni Miss Ivy, kasi hindi nga hindi nga pabilisan at saka hindi padamihan. Kasi minsan naintindihan ko 'yun kaya ang daming content na gustong ipa-cover sa atin. Tama naman po 'yun kasi ako agree ako doon na mas maraming ideas yung bata, yung anak mo, mas mabilis siyang mag-process. Pero problema, hindi lahat ng bata ganun kabilis mag-process. So, isang kailangan natin clue siguro sa mga mommies, titingnan nyo yung agility ng bata, the learning agility ang tawag dyan. Yung meron ba siyang kakayanan mag-move from one topic to the next and makonect niya yung mga topic so that so much so she or he can actually move on to the bigger topic, bigger picture. So, yung kanina, I wanted to share that, hindi naman natin pinaglalaban ng academics sa spiritual, physical, social, and emotional. In fact, I think ang kailangan natin, ipag-prioritize at ipagsama sila to the point na ito yung gusto natin mangyari. Kailangan muna maging purposeful tayo. Ano bang purpose natin? Kasi, ang dami mong alam, hindi ka naman mapakinabangan. So, wala pa rin purpose. Number 2, yung sinasabi ni Miss Ivy,
yung mga concepts na ito, na madaming concept na hiwa-hiwalay, kailangan natin ma-classify. And then yung importante sa bata, sa level ng bata, sa scaffolding ng learning niya, kailangan ma-master niya yon. Kasi baliwala ang scaffolding, pag hindi mo master yung basic, pag pinataas mo at pinadamihan mo yung matututunan, malalag siya para siyang house of cards. And so what you want to do is purpose muna, pangalawa mastery, and then ito na yung pag-uusapan natin ng grades. Yun na yung excellence. So yung sabihin, hindi natin linalaban ng grades, gusto ko yung mga anak nyo maging at least for minimum mga nasa 90 ang average niyan. Kasi master mo na yung isang bagay eh. 'Di ba? Kada practice mo, gumagaling ka. Eh anong effect nun? Hindi mo siya makakalimutan. 'Di ba? And so that becomes a process na gusto natin mag-get sa education. Not just coverage. Purpose, mastery, excellence. Pag sinabi mo sa anak mo, ito yung tatandaan natin, ay, covered lahat, master, excellent. Ibig sabihin, alam kung saan, alam pa paano, walang makakalimutan. Yun ang excellent. Di ba? Parang yung doktor, ayaw mo ng doktor na pag nasa gitna ka ng operating table, biglang sabihin niya, oops. Ayun yung ayaw mo madidinig na may oops. Kasi ibig sabihin, may nakalimutan, di ba, naisarhado ko na, parang kulang pala yung mga... Naiwan yung cotton, coach. No, buti nang naiwan na mahirap pag naiwan doon yung gunting sa loob, 'di ba? Yung pliers nakaipit. Tapos naisara na yung suture. And so, yan ang gusto nating gawin. Build up scaffold muna, purpose. Kaya muna purpose, ano ba pinaka-importante sa lahat? Ang dami nating days pinag-usapan yan. Pangalawa, mastery. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Paano mo, ito yung question na sinulat ko habang sa taas Miss Ivy How do we know what matters? Yun yung ginawa natin 2 days ago. Yeah. Yesterday also. Number 2, question na nasulat ko, what is the best way to teach our kids? Yan. So, alam mo na ngayon yung ituturo, alam mo na yung kailangan nilang cover for this year, at alam mo na hindi mo i-cover. Yun ang secret Know what you need to cover and know what you do not need to cover. Because if you do not know what you do not need to cover, padami gusto mo ituro sa anak mo. Walang katapusan yan. So, yun ang pag-usapan nyo ni Miss Ivy today. And I'm so excited kasi nakikita ko yung mga slides. Ito na! Pa-direction na to. Kumbaga parang ang dami ng pupuntahan nito. So, Miss Ivy, excited na ako to journey with you guys tonight. Man. Tuloy ko lang, no? The other part of the verses, train up our children in the way that they should go. At sinasabi niya, we actually need to direct them to the way. Kasi una, hindi nila alam saan to. Parang kagaya ako no nag-badminton nga. Hindi ko alam para saan. Nobody was telling me. Buti na lang yung coach ko sinabi, ma'am, ito po yung purpose niyan. Kaya ako kayo binibigyan ng exercises ay dahil dito. So ang ating mga anak, yun ang kailangan. Somebody who will direct them. Not just on the academics, but more so on the spiritual side. Kasi ito nga yung goal natin sa day 1, pinag-usapan natin. We want them having to go from being self-centered to being God-centered, no? Kasi kung wala tayong spiritual guidance sa ating mga anak, bakit ba natin ginagawa to? Bakit kailangan magpakabait? Bakit kailangan maging to do what is right and not what is wrong, 'di ba? Yan yung gusto nating ituro pagdating sa spirituality, because if you don't, meron nga akong post dito sa Facebook ko noon if you don't, the children will actually get lost because they don't know the way. The verse is actually assuming that their children don't know the way. And we need to show them where to go. Alam nyo, tignan nyo, kung walang magtuturo sa kanila, etong mga conviction nila, whatever feels good. When they're making choices in life, they will say, depende kung ano nararamdaman ko, depends on how I feel. Kung good vibes ako, baka gawin ko. Kung hindi, hindi siguro. Imagine mo yung basis nila for decision making, as long as I don't get caught,
As long as I don't hurt anyone. It's an individual's choice of why make it a big deal. Imagine mo kung gano'n ang magiging direksyon ng ating mga anak. At sinabi niya, a child left to himself disgraces his mother. Isa pa yun, ang dami. Kaya sabi ko nga sa inyo, handbook ang Bible on what is right and what is wrong. Siya ang nagtuturo, siya ang ating navigator. At ito'y nakakalungkot. Alam mo yung true north by reading the handbook. But do our children know it? Madalas, hindi nila alam how to navigate through life because they don't know how to read this compass. Nawawala sila. Una, bata pa sila. Pangalawa, hindi nila nakagisnan magbasa ng compass. Hindi nila, lalo na ngayon generation na to, may GPS na. May Alexa na magsasabi sa kanila. Hindi na sila marunong magbasa talaga ng compass, ng mapa. What will happen to them? Excuse me. And it's very important, there is somebody mentoring them and telling them where is the way. I remember ito, mga practices na ginawa namin. Isa sa mga unang practices namin to teach about spirituality, of course, is that we introduce a handbook to our children. Sabi ko, dito tayo magre-refer kung anong tama at mali. You won't, all the decisions I'm making is not based on mommy and daddy's whims. Hindi to rules namin dahil gusto lang namin at komportable para sa amin. Rules ito ni God. So lahat tayo nagfa-follow lang dyan. So pinakita namin that there is an authority over me, Dad, and that's the authority that we follow. So napakadali later on for them to follow other authorities. It be a teacher, whether it be the police, whether it be the mayor, the vice mayor, people in authority are over them. So nakita nila ngayon, ito yung ibig sabihin ng social studies natin that there is a consciousness of the rules and regulations that define our behavior. So isa sa mga ginawa namin, inintroduce namin yan. Inintroduce namin, of course, that we submit to a higher being over us. We also introduced them not just reading the Bible, but reflecting on it. Yung finocus namin sa, especially on the little kids pa lang as young, this was Gabriel's or Daniela. She was 3 or 4 years old doing this. Meron yung study Bible nga nila, hindi yung, of course, age appropriate yung ginamit naming Bible. Marami pang pictures, no? But we even did a lot of word study. At ang ginawa ko sa kanila, I taught them how to do reflections in their journals. I taught them how to read so that they can read this manuscript, of course. I taught them how to reflect. What is God saying? Ganun lang ang namin dito. What do you think God wants for us in this phrase or in this passage? What is God telling you? Dalawa lang ang hiningi ko sa mga anak ko. What do you think God is telling you? And you can put there your prayer. So minsan, yun sabi niya dito, Lord, help me to be sharp. To be sharp means to be keen in your ears and senses. Yun ang nakita niya doon sa Lord, help me to be sharp and keen in my senses that I may hear you. So ganun lang, napakasimple. Pero that gave them, or that gave me now a measure stick of their understanding. Imbis na itetest ko sila, imbis na ipapamemorize ko sa kanila, pinasulat ko sa kanila, I gave them some leads or prompts where they can answer. And then we talk about it. Nakita niyo yung picture ni Coach B yesterday na he was on the table discussing it with my children because
we took a lot of time talking about this and more so applying it in real life. So sometimes kung ito yung topic namin, inisip na we will ask questions. Paano kung hindi tayo sharp with our senses? What will happen? What do you think the animals would be doing, or what will happen to the animals if their senses are not sharp, like the deer or like the lion, etc.? Why do you think God gave us keen senses, etc., etc., sharp senses? So the application, the understanding brings us to the application. Ganun po yung enlighten the understanding na pinag-uusapan nyo, because we focus on the skills such as that. Of course, because mind mapper si Coach Ivy and Coach Bernard, it was our way of actually helping them classify, analyze, resort to word studies. We went towards understanding and wisdom, not just downloading information and finishing a chapter. We went beyond that. Kami madalas, mabagal din kami. Sometimes our homeschool will take, lalo na pag Mondays, will take a whole morning just talking about the spiritual training that we have. Because ang dami nilang tanong at gusto mo naman yon. Alam man, excited sila magtatanong. Tapos, ay, teka lang, tapusin na natin to kasi math nyo na at science na. Di ba? Those are learning moments. You want that more than anything. So, ito nga yung sinabi niyan, ang promise, even when he is old, he will not depart from it. Gustong-gusto ko to kasi like ko, Lord, sulit pala itong pupundaran ko ng effort at energy. Sulit pala yung pagpaplano ko buong summer. Sulit pala yung maaga akong gumigising para pagdating sa kanila na, nakaprepare na yung kailangan nilang gawin. Even during the weekend, I've prepared things that they would be doing. Sulit pala yon. Kasi ito yung promise na pinanghahawakan ko eh. Pag na-train ko sila, pag tama ang pag-training ko, at na-train ko sila sa tamang direksyon, pag matanda na sila, hindi nila makakalimutan yon. At guys, ngayon, nakikita ko yun sa aking mga anak. Ngayon na bumibisita lang ako sa bahay nila sa Canada, nakikita ko yung routines nila, nakikita ko yung the way they handle problem solving, the way they handle their social skills. Kitang-kita ko na yung punla na tinanim namin mag-asawa many years ago already is bearing fruit. Iiyak ka na lang pa makita mong, oh my gosh, to this day, this is how they're doing it. Si Gabriel, kaya pinakita ko sa inyo yun, Gabriel will always have her planner beside her. Gabriel will always have lahat ng, nakita ko yung the way she worked with, she was actually working now, she is working with DHL Canada. And because naka-remote work siya, when I was in her house, nakita ko how she was handling her, imagine mo, people who are older than her, that she is managing. She's leading a team of, and coaching her team who are older than her. And ito yung ginagawa niya, dinadahan-dahan niya, min-mind map niya yung mga problems ng team niya. Sabi ko, grabe, pinunla natin yun. I think one of those things na nakakatuwa ngayon is that parang nag-harvest ka na on our side. Pero syempre madami din doon. Yung seed kasi hindi naman nagiging puno yun eh. So ibig sabihin, yung seed hindi puno. Yung seed hindi rin bunga. So part of it is decision na nila. And so kung ano yung gagawin nila doon sa itinuro mo, si God na yun, tsaka sila na yun. Labas ka na ron. So I think what is very important now to understand, ikaw lang yung nagtanim. Sino ang nagtubig? Sino ang sila at si God. So later on, they own their faith, they own their journey already. Ang pinakagagawin lang talaga natin,
is to make sure maganda yung seeds. Maganda yung example. Because, kunyari, nasa iyo siya ng 16 years, so plus siguro 4 years, 20 years, 21 years, nasa iyo siya. That's a good 1/5 of his life. Diba? Parang, or 1/4 of his life kung hanggang 80 years old siya. May greater chance ka na pwedeng niya makopyan. Pero, yung 3/4 of his life is his decision. Kaya nga kailangan ang i-focus natin how to make them think. Because sila na magdi-decide later on sa buhay nila eh. How to do self-control on their own. Kasi wala ka na ron. And so, yan yung mga magagandang practices na kailangan natin. Itong tanong ko kay Miss Ivy, ito, ayan na. Paghandaan mo na to, Miss Ivy, kasi meron na lang tayong natitirang 6 minutes. Naku, 6 minutes na lang. Ano ba to? Gusto niyo ba itong tapusin na agad? Yan, extend natin ng konti. Parang chat box nyo dyan kung may time pa kayo. What's the best way to teach our kids so that it becomes memorable? Yan ang magandang gusto kong sagutin ni Miss Ivy. Kasi sa pag napili mo na yung lesson na kailangan mo ituro, una, paano mo paghandaan, paano mo ma-ensure na mamamaster mo yon. Okay. Okay, dahil 6 minutes na lang. Nagtitipid talaga tayo, Coach, na. 6 minutes Oo, na. ang hirap naman ito. Extend daw, Ang Coach. hirap. Extend. Extend, no? Ayan. How to become memorable. Bago ko sagutin yan, diretso ako dun sa no? Kasi nakita nila lagi yung focus on the skills, no? Isa pa tong inalam ko. Screenshot Isa ko, ko- Coach. Screenshot. Gusto niyo ba talaga yan? Gusto niyo ba talaga yan? Baka mamaya naman, antok na kayo eh. Baka antok na kayo. Ito pa naman yung secret sauce eh. Ito yung again, what works and what matters, no? Inalam ko, ano nga ba tinuturo natin? So, ang ginawa ko, tinignan ko ano yung kakailanganin mo to prepare your children for the future. So, kung napapansin nyo, itong mga skills na to Wow. are things na kakailanganin mo pa sa world of work. At hindi ito ang nakikita mo sa mga textbook. Pag binuksan mo ang textbook, let's say sa science, ang makikita mo topics, plant life, animal life, earth science, physical science, knowledge yun. At yun ang nakita kong kakaibahan doon sa direksyon na ginawa namin. I didn't make it knowledge-based. I made it skills-based. Kasi I realized, lalo na ngayon, ang information nagbabago. In fact, sabi nga ni Coach B, information doubles every 6 months. Dumadami ng dumadami. So imagine mo, kung memorizein mo lahat yon, nung ginawa kasi yung memory work, that was done to us because there was no internet yet. There was no Google. So we have to memorize information kasi kakailangan sa future. Ngayon, at your fingertips, you can actually have those information before you. So no use memorizing. But what is more important is how you use that information to help you and do the work that you need to do. So, nakita ko, ang beauty ng mga subjects na ibinigay sa atin actually was that there was a skill. Parang yung badminton na tinuturo, yung kinukwento ko sa inyo. May skill na tinuturo. If only you will break down the skill and see what skill is being taught to complete the big picture, then mas madali sa atin. So, kunyari, ito na lang, di ba? Parang sa English. Lahat tayo nakafocus sa grammar. Napansin nyo, yung curriculum nakafocus sa grammar, nouns, verbs.
adjectives. The next year, nouns, verbs, adjectives. The whole point of English is for you to be able to read and Yes. appreciate literature, to be able to understand. Because it's one thing that the child knows how to read. It's another thing to comprehend, to analyze the beginning, the middle, the end. It's another thing for them to compose good literature, to even compose a paragraph. Alam mo, ramdam na ramdam ko yan because I've been teaching Leader Prep, Character Kids, Mind Map Science. And when I ask the kids to actually answer in the chat box, I'm seeing, wow, they can even now create a whole sentence or paragraph. So the writing and composition are the basic 21st century skills that our children will be needing. Si Gabriel, kinukwento niya sa akin just last week. Sabi niya, Maka, that was a tiring interview. I actually had to let go of a lot of applicants. Ang daming may kailangan ng trabaho, pero hindi namin sila ma-hire dahil hindi sila marunong mag-construct ng isang sentence. Hindi sila makapag-communicate ng isang sentence. And we're talking about people who graduated, and this is Canada already kasi ang dami rin nilang immigrants. Hindi ko masasabing Canadian sila. Marami doon, Indians, marami, mga Pakistanis. Sabi niya, they can't even compose a whole sentence. And that's basic. So, nakatutok tayo sa grammar. Tuwan-tuwa tayo kasi 10/10 yung grammar ng anak natin. Memorize niya ano ang noun, ang verb, ang adjective. Pero hindi marunong makapag-compose. Ang spelling, ang vocabulary, we're lacking in that. And that's a skill. Parang yung badminton, yan yung footwork. Nandyan, i-break down natin yun. In math, what do you need in math when you go out there? It's this pattern recognition, time and money, estimation, data graphics, problem solving. Alam mo, Bea, napansin ko kasi sa textbook, itong topics na to, time, money, estimation, data graphs, nasa dulo yan madalas ng chapters. At dahil patapos na yung, alam mo yon, hindi natapos nung teacher yung buong lesson, ikakat na niya, hindi niya natatapusin yung laman ng textbook. At lagi ito yung nakakat. So, i-miss out na itong mga topics na to. At ngayon, ang mga bata hindi marunong mag-interpret ng data, ng graph. Hindi marunong mag-interpret. Simple as time management, money management, pattern recognition. We feel that that's not important. We always go into multiplication tables, addition, subtraction. Pero hindi alam ng bata, kaya naiinis siya kasi para saan ba to? Why don't we create a situation where they will really understand that and apply to real life skills like grocery, bill sa Meralco. They're computing something that's real and tangible for them. Science. Ito yung sinasabi ko sa iyo, ang topic ang memorize natin. Plant life, animal life, life cycle. Alam niyo ba ang science, ang skill ng science, napaka-importante, are this one, observation, prediction, experimentation, data collection, research, environmental awareness. That's not all Hindi ko na kulang na space para ilagay ko lahat. Kasi ayoko naman kayo ma-overload. Of course, nag-google po lahat ito. Kung ma-appreciate natin, ano nga ba talagang tinuturo natin? So yung knowledge, the knowledge, laging nagpapalit. Pwede maging obsolete. By the time ma-memorize mo yung na-memorize mo, obsolete na. Kasi nagpapalit ng information. Pero skills, hindi. Hindi nagpapalit ng skills. Tama ba, Bernard? Yes. Actually, nakita ko kanina sa chat box, talagang panay ang screenshot niya, panay ito na naman, kopya, pana na naman tayo ng pana dito, ha? Okay. Pero what Miss Ivy is saying is that as parents now, hindi lang parents kayo, teaching parents, teaching moms, teaching dads, ano yung pinapakita ni Miss Ivy dito?
is a concept where hindi lang tayo dapat mag-focus sa knowledge or coverage. Yung coverage, meron siyang binibuild na skill sa bata, kaya siya kino-cover, kaya mo ini-educate, kaya mo piniprepare. Tulad ng English, Filipino, math, ang tawag dyan, skill-based subjects. Ibig sabihin, building block yung mga dating lessons. Pag hindi ka marunong mag-add, palagay ko mahihirapan kang mag-divide at saka mag-multiply. At lalong hindi ka makakapag-solve ng word problems. So, building block siya. Pero ang science, ang social studies, ang Pilipino, or Filipino actually is also a skill. Ang social studies science, ano yan? Mga knowledge-based. Ibig sabihin ng knowledge-based, pag naalaman mo na siya, alam mo na siya. Hindi mo siya binibuild. So, may mga subjects na kaya pala may individualized learning. Kaya pala paulit-ulit tayo sa math. Meron tayong tinatawag na mga exercises. Wala ka naman nakitang exercise sa science, di ba? Experiment meron, pero hindi exercise. Wala ring exercise sa social studies. It's either you know it or you don't. And so, when you categorize your subjects, they're skill-based and they're information-based. So dito sa information-based, these are exposure. Kailangan mo exposure. Kailangan marami ka alam. Kailangan marami ka napapanood. But at the same time, kailangan mo dun sa kabilang side, sa skill-based, yan yung binibigyan mo ng exercises. Minsan, dyan mo nakikita yung mga anak mo, ba't nagkukumon? Bakit yung mga nag-after classes? Kasi exercise. Wala ka naman nakitang kumon na social studies, di ba? Yes. Wala common na science. Common mo math at saka English because they are exercises. So, ang gagawin mo kung matalino kang parent, syempre ito yung ginawa ni Miss Ivy, lahat ng exercises kinuha niya. Ano yung pinaka-importanting exercise? Yung pinaka-basic sa lahat. Yan. Reading. Naku po. Reading ang pinaka-importante. Pag hindi marunong magbasa, wala na. Tapos na yung ball game. Hindi ka na marunong. Pangalawa, comprehension. Pag hindi mo maintindihan yon, wala na rin. So, if I were you, I'll go back to the super basic. Parang sabi nga ni Miss Ivy kanina, parang badminton yan. Footwork, pick up muna. Tapos yung kamay, kasi andyan yung palo eh. Tsaka yung paa, andyan yung galaw. So, ano ron sa math yung galaw na footwork? Ano yung handwork? Ano yung eye coordination? And so, when you start seeing those skills and then later on there are micro skills, mai-excite ka ngayon sa homeschooling. Baka alam mo later on, naku, magkakanegosyo ka pa dahil makikita mo yung buong mundo. Habang may utak sila, kailangan nila ng educator. So may future to mga kapatid. Yan. Galing. Lalo na ngayon, kasi nagpapalit daw tayo, K10 na naman, etc. And nakakainis yun, I'm sure, for a lot of educators na nagpapalit. Tinanggal 70% kasi daw masyadong marami yung laman ng K-12. So 70%. So I'm actually saying, I don't know if it's good or it's bad kasi ano na lang ang tinuturo sa mga bata. But here, parents, I want to simplify it for you. Instead of giving you too many things to actually understand, I want you to see that itong skills na to, for every grade level, ito ang gagawin natin. Every grade level. Magpapalit na lang ng topics. Magpapalit na lang ng level of difficulty. So parang yung definition ng education, yun ang forever, for 16 years, memorize natin yun ang goal. Now, as for the academic subjects that we're teaching, ito yung forever yung kakailanganin. So, I will stop with that so that hindi naman, iba kasi excited na mag-start, tapos biglang, ay, iba pa pala yung gagawin namin. Ayokong ma-discourage kayo, no? I hope it just simplifies what you're going to do. Nice naman. Pwede ba nating palakpakan naman si Miss Ivy for that? Natutuwa ako dahil sinishare niya na po yung mga secret sauce niya. Ano kaya sa tingin niyo dito, Miss Way? Ano kaya sa tingin mo? Ma-excite kaya siya pag naging libro na to? No? Sabi ko nga. Sabi ko, 'di ba, Coach, gumawa na siya ng libro. Nako, ang daming bibilihan.
O kaya Yes. medyo ano tayo ngayon na meron pa siyang may isang slide siya, hindi niya sineshare eh. Pero gusto ko i-share niya sa inyo kasi naku, nakaka-excite. Paano Sige na, gagawin natin? Coach. Ay naku, baka mamaya antok na yung mga parents kasi 8:10 na. So gusto niyo pa ba isang slide na lang, last slide na lang. Kasi sobrang Yes. importante to. Paano kayo magkakaroon ng routines Ah, sa inyong ay, classroom? ganda. Coach, gusto ka na po nilang iboto. Ikaw na daw po Akala ang ko Department of Education. di wala na ako dito, hindi na ako makakapag-usap sa inyo kasi kausap ko si Sara Duterte. Mas gusto Kahit ko na 'to, maraming simpleng slides daw. Coach, kahit maraming slides. eto na. To simplify, kasi alam ko, ang mga anak natin, we wanna teach them independence, from dependent to independence. Ito, turo nyo. Wala pang curriculum to, wala pang start ng classes, umpisahan nyo na, turuan nyo na sa kanila ng routines. From getting ready for school to getting ready for bed. Imagine mo, kung naturo mo routine na sa kanila, alam nila, hindi yung lahat, Mami, saan ko kukunin? Mami, gisingin mo ako. Mami, ang toothbrush ko. Mami, ang gamit ko. Mami, pahinging bond paper. Mami, ang worksheet ko. Kawawa. Lagi ko sinasabi sa mga bata, kawawa naman ang mamis nyo. Lahat na lang hinihingi nyo. Why don't you stand up and get water? Stand up and get your materials. Nag-go online Zoom kami. Tapos, papahingi pa sa nanay yung pencil nila, yung notebook. Diba? Parang, i-train nyo na for your sanity as well. Ano yung mga kailangan nila gawin? Because that is real life training, parents. Umpisahan na natin to, paano sila magsa-study, paano magte-take down notes. Kailangan, you're going to prepare them for real life. Hindi na pwede yung nangyayari na pwede silang gumising ng gusto nilang oras. In our Marquez Academy, 8 o'clock, they should have done their BBBB. Sabi nga ni Coach B yun, di ba? Brush your teeth, fix your bed, Fix your breakfast, read your Bible. Ano pa nga isa? But, 4 lang ba yun? Take a bath, of course. Yes. Kasi, hindi, they were just 5 years old, 6 years old. BBBs, all they'll remember. A lot of parents, nakita ko, may checklist, whatever will work. Ang whole point natin is they know what to do even as they sit down there, even as they know yung schedule nila. Yung schedule nila, bayaan nyo sila ang mag-organize, ilagay sa planner, ilagay sa, may timer naman, andyan ang mga gamit na nila, may notebook, alam nila kung saan ilalagay, how to do their seat work, what to do during the free time. What to do if they need help and you are actually doing, teaching your other kids up to getting ready to bed. Imagine mo kung alam nila yon. Wow. Of course, as I said, wag nyo naman bayaang mag-isa. Supervise, nandyan kayo, etc. Nice. I really appreciate that, Kasi very important nga naman yung routines na yan. Pero just to synthesize the whole of conversation today, very important, alam natin yung purpose ng ginagawa natin. Ano ba ang subject in front of us is science. So para saan yung pinag-uusapan natin? Alamin natin kung ano yung purpose ito. So as teachers, kailangan meron kang objective lagi. Learning objective ang tawag doon. Pangalawa, kailangan yung objective mo, mai-translate mo into excitable exercises or excitable activity. And then, tandaan natin, yung tulad sinabi ni Ms. Ivy kanina, ang goal mo lagi is maging skill yung knowledge. So, dun sa pinag-usapan yung information science or sa yung information sa math, ano rin yung kailangan niyang matutunan? Is it the attention to detail? Is this the skill to comprehend and understand things? So, yun yung skill. Ngayon, alam mo naman na ang skill, dapat paulit-ulit repetition. So, ito yung tinuro ni Ms. Ivy. Magkakaroon ka ng routines. So, meron kang school routines, tapos meron ka ring routines per subject. So, kung gusto mong gumaling siya sa
diction, sa eloquence, sa word vocabulary, sa depth of knowledge, sa kanyang understanding of the subject matter. So kailangan bigyan mo siya ng exercises, paulit-ulit yung routine niya yun. So there is no other secret but sabi nga ni John Maxwell is the routinizing of the small things becomes later on the skill. And later on when the kids are so skilled, they know they have the what it takes already, what the world needs, then ma-apply na nila kung nag-apply sila sa work, nag-apply sila sa isang problems, even sa bahay, ma-apply nila yung skill nilang yun o yung knowledge nila. So tandaan natin yun, importante na yung kids natin, nape-prepare sila kapag binibigyan natin sila ng purpose. Ang tawag natin doon, konteksto. May context kung bakit mo pinag-aaralan. Tapos malinaw yung objective, tapos maganda yung activity, tapos yung activity mo interesting na matatandaan la, may mga object lesson ka, may mind map ka, meron kang colorful work, may video ka. So, ang daming ways. Punta ka sa Pinterest, punta ka sa maraming ways by which other teachers teach it or have taught it before. And then later on, ang review mo, pa-mind map mo. Ang review mo, activity mo, pa-video mo sila. Ang activity mo, pag-group work mo sila, pa-project mo sila. Then makikita mo kung naintindihan nila yung lesson. So I hope tonight it's very exciting na natapos tayo sa ganito. Pero may sasabihin pa na si Miss Ivy eh. Pwede pa ba? 2 minutes? Pwede, coach. Para malaman ko kung anong natutunan ng mga bata, alam na mga nagzo-zoom ko ng mga klase to, I ask them, what are your takeaways? So that I would understand which of the things that we talked about enlightened you. So can we practice that today, mga mommies? Isulat nyo ngayon, ano yung, huwag nyo sabihin yung topic na narinig nyo, kundi ano to para sa inyo. At dahil sa mga narinig nyo na ito sa 3 araw, ano ang gagawin yung kakaiba? Ano yung gagawin yung, what are the things you will start doing or start doing differently? Meron bang nagbago sa mindset nyo? That is enlightening, the enlightened person's understanding. So, test lang natin sa mga for 2 minutes, no? Tapos, Wea, siguro basahin mo kasi shared understanding nga to kasi marami pumasok ngayon lang. Yes. Diba, nahuhuli. So at least doon man lang sa insights nyo may natutunan sila. So yes, sige. Ang ganda ng question mo, coach, no? So ano yung bago mong gagawin at pwede rin siguro ano yung titigilan mo? Parang gano'n. Parang gusto ko. Ako unang-una ko, yung sinabi ni what you need to cover and what to cover, what not to cover. Very important. book cover. Book cover. I will stick to that. Plastic cover. I will stop the book cover. I will stop the book cover. At habang nag-iintay tayo, coach, nagpaalam ako kay Coach Bernard, no? Lahat ng mga natutunan natin itong 3 araw, mahirap gawin to kapag ikaw bilang magulang ay hindi ka intentional. Tama ba ako, Coach Ivy, Coach B? Mahirap, diba? And so, sabi ko kay Iya, ready ka ba? Nakaayos ka ba? Baka mamaya hulas na hulas ka pa dyan. Sabi ko, baka pwede mo namang i-encourage kahit 1 minuto lang ang ating mga nanay at mga tatay habang nagsusulat sila kung ano ang kanilang sisimulan at titigilan ngayong school year na ito. Ayan. Sophia, are you there? Hello ho, rinig po ba ako? Yes. Ayun, Go so ahead, habang nagsasalita or nag-type po yung mga parents natin, honestly, lagi ko nga pong sinasabi, every time nagtuturo po sila Coach B at sila Coach Ivy, hindi po parent, wala pong anak, pero kahit ako rin po, may natutunan talaga. So parang ang dami ko na po talagang nasusulat. Pero personally, yung tumatak po talaga sa akin, I've mentioned this before nung nag-family shift po tayo, iba talaga for me when I see myself and then yung mga ibang tao sa Lasal, iba talaga when you have intentional parents, and that's what homeschooling is all about po talaga, right? And you can really see, kasi for me personally, I'm so thankful na sila mommy at sila daddy. Hindi po ako homeschool, but
I can really see and I can really stand here and say na I have not perfect parents but really present parents. Um, and based sa learnings na sinabi po nila Coach B, they always emphasize perfectionist lang po ako, pero it's never about the grades. And I always tell that to myself na kahit in anything that I do, sila mommy at sila daddy, they're always at the back of my mind. So siguro that's really something important for the parents na even for me right now, nasa Manila po ako, I'm in Taft right now. We may not speak every day, naka-chat lang po kami. But every single day, they're always at the back of my mind. Yung mga small tidbits of wisdom na naririnig ko po over the table or the small tidbits of wisdom kahit nga po sa chat, yun yung laging nag-repeat sa akin at the back of my head. So I think it's really important for parents to talagang simplify everything. Ang galing nga po ng ginawa nila Coach Ivy, nila Coach B. They gave us everything that we need to do. But how can we apply it? Not just for our kids, pero for ourselves. So para mag-soul searching at mag-heart check po yata kaming yung mga parents po Kami natin. mo. Hindi po. Kayo po mga parents. Kayo po. Ayan. Thank you, Beautiful. Sophia. Beautiful. Thank you. We needed to hear that. Grabe. Coach, ayan na. Ang dami. Baka Coach Ivy, gusto mong basahin? Ang haba. Ako na ba? Hindi ko mabasa. Wala akong nababasa. Wala ka. Okay, isahin natin to. Sabi niya, focus on what matters most and what is important based on the vision and goal of our homeschool. Ay, ganda. What matters, what's important, showing a good example is a great curriculum. Wow. Si Mami Jen Bailen, ang haba. Mami Jen, basahin ko na ng konti. Babalik po kami sa routines. Ayan, Coach, di ba? Minsan kasi nawawala. Ang pagka-mami-mami ng bata, andyan agad ang nanay start na kaming magturo paano sila maging independent. Yan. Mami Richelle, focus more on the skills na pwede namin integrate every grade level. That is a good start. Umpisahan muna sa footwork. Ayan, wow. And we'll go back sa routine na madalas puro umpisa lang. Sa simula lang, Coach, no? Nakakalimutan. Oo, Tama, follow through, tama. may follow through din dapat. Yes. Pero kaya nga tayo nagsama-sama because we know na yung pagsasama-sama natin becomes a community that reminds each other. Na minsan pag nakita mo sa ibang families, uy, grabe ang galing nila, excellent nila. Or minsan meron kang mga tanong, pwede kang magtanong din sa ibang co-families mo, lalo yung mga nasa hubs natin. Yes. Kaya tandaan natin, importante itong community. And when we do this, we become stronger. And we're also helping other people. Nakakatulong tayo. So yan, Tama. ang importante sa ginagawa natin ngayon gabi is to put in that skill. Again, hindi padamihan ng pana, kahit isa lang pana mo. Pag-practicean mo yung pana para gumaling kang Indian. So, Ayun. mga mommies, mga daddies, marami tayong gagawin. Nakaka-excite gumising kapag pag alam mo yung gagawin. Para si Miss Ivy yan Pagkita ko sa kama, wala na. Alas 5 pa lang, wala na. Nandun Oo, na, Coach. nag-time away na, maaga siya. Kaya Good maya-maya, morning. mamaya 8:30, pipikit na yan, tulog na yan. Kaya wala na siya sa screen. So, God bless to everybody and maraming salamat for staying in until about 8 o'clock. And the Wow. past 3 days has been such a blessing for us also. Yes. And I hope it was also with you. Thank you so much. Ayan, so sana lahat ng mga parents natin ay nasa hub, nasa mga GCs na natin. Calling all Cavite, I think, Coach, meron silang online meet up tomorrow at 7 p.m. Please check your GCs, mga parents. Tulad ng sinabi nila, Coach Ivy, kailangan natin ng isa't isa. Hindi nyo po ito kaya mag-isa. Sama-sama po tayo. Coach Ivy, meron kang last word para sa ating mga parents? Wala Okay na. na raw siya. Okay na siya. Pagod na. Ayan. Maraming bless everybody. salamat. Have a Thank good you night. for staying. Enjoy your year. Bye. Bye. Thank you.